Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kaso sa dengue sa dakbayan sa Mandaue, may kunhod karong tuiga. Mga pulis nga midakop kang Byron Garcia, gireklamo sa Commission on Human Rights. Laing rollback sa presyo sa gasolina, gilaumang ipatuman karong sunod semana. Phase 2 sa bag-ong Danao City Public Market, hapit ng mahuman. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kaso sa dengue dinhi sa syudad sa Mandaue miubos itandi sa miagi nga tuig. Kini bisan pa niini gihingusgan gihapon sa syudad ang mga lakang nga kalikayan ang maong matang sa sakit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Enero hangtod karong Hunyo, moabot sa 198 ang natalang kaso sa dengue sa syudad sa Mandaue. Mas ubos kini sa 273 nga kaso sa susamang panahon miaging tuig. Moabot sa 520 ang kinatibuk ang kaso sa tuig 2025. Sagad nga adunay dengue mga bata ug tiguang. Bisan pa man sa pag-ubos sa kaso, gihingusgan sa dakbayan pinaagi sa City Health Office ang pagpatuman og mga lakang kalikayan ang sakit. Padayon ang ilang pag-awhag sa mga residente sa pagpatuman sa 4S o ang Search and Destroy, Self-Protection, Support Fogging og Seek Early Consultation. Nagpahigayon usab sila og education campaign og misting operation sa mga barangay. Gipatuman usab nila ang dengue fast lanes sa City Health Office ug City Hospital sa mga adunay hilanat. Prevention, of course, is key. Number one, because the presence of mosquito na amajud la, no? So, ang atong gibuhat is vector control. You control nga ang breeding sites ay mong tagtangon. So, asa man na siya nagstay ang mga lamok ato sa mga clean, stagnant water. Bisag gamay gani kayong water, pwede na dyan Giauhag ang mga ginikanan sa paglimpyo sa sud sa ilang mga panimayog sa ilang palibot, labi na sa mga adunay nagpundo nga tubig. Meaning, you have to look for the breeding sites. Household, mga dish drain, under the refrigerator, kanmayana. So, it's a community effort, not just sa kami sa health. Kitang tanan manglimpyo jud. Giauhag usab ang mga residente sa pagpa-check up kung adunay masinati nga simptomas sa dengue sama sa hilanat. Sa kasamtangan, padayong naka-reactivate ang mga dengue brigade sa mga barangay. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipangandama na sa lokal nga kagamhanan sa Mandaue ang epekto sa El Nino sa nasod. Kinisubay sa pasidaan sa pag-asa nga matagamtaman ang maong phenomenon o grabing huwaw sa hinapos nga mga buwan sa tuig 2026 hangtod first quarter sa tuig 2027. Gituki ang issue ato sa second quarter City Disaster Risk Reduction and Management Council meeting. Gisgutan sa mga departamento sa syudad ang preemptive measures o preparedness sa mga nagkadaiyang sektor sa dakbayan sa higayon nga mabati na sa katawhan ang daotang epekto sa El Nino. Gihatagan usab o gibug-aton sa panagtigom ang pagbantay sa supply sa tubig ug kuryente sa syudad. Ingon man ang pagpalig-on sa mga programa ug serbisyo sa sektor sa agrikultura.
Senador Risa Hontiveros mitataw nga way mahitabo nga cover-up sa investigasyon sa flood control scandal ubos sa bag-ong mayoriya. Samtang gilauman ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mabalik na sa normal ang kahimtang sa Senado human nga napili ang bag-ong liderato. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Atol sa pagtambong sa usa ka forum sa Southwestern University ning Dakbayan sa Sugbo, gitataw ni Senador Risa Hontiveros nga walay cover-up nga himuon ang mga bag-ong sakop sa mayorya alang sa padayong investigasyon sa flood control project sa gobyerno. Kini ang tubag niya sa inimong pasangil ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano mahitungod sa mga kaubang na malhin sa bag-ong mayorya. Gihimugatan ni Hontiveros nga patas ang investigasyon ug padayon ang ilang pagdapit sa ubang mohatag og testimonya may kalabot ang flood control projects. Apil kadtong 18 ka mga bodyguards di Saldico. Duga pa niya nga kinahanglang motambong sa mosunod nga Blue Ribbon Committee hearing ang mga nagpailang bagmen inay nga motago og posibleng mosangpot na usab sa pagdakop. Papatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon, sinabi din ni Chair Erwin na iimbitahin sila ulit. And by that time, maoobliga silang humarap, no? I-honor yung imbitasyon para hindi na kailangan silang isabina pa or after a show cause order, ipa-aresto pa ng Blue Ribbon Committee. Karong naklaro na ang liderato og nahuman na ang kagubot sa Senado. Mas makafocus daw sab si Hontiveros og mga kaubanan sa ilang trabaho og pagpanerbisyo. Hatagan usab nila og pagtagad ang uban pang mga pending nga balaodnon og resolusyon. Lakip nini ang resolusyong giduso aron mohimog investigasyon bahin sa mga labayanan sa basura lukop nasod human sa nitabong pagdahili sa Binaliw Private Landfill. Sites pa ng mga aksidente, no? Deaths, injuries, missing persons, uban na ang sa Binaliw landfill facility and other landfill sites all over the Philippines. Sa laing bahin, gipanghinaut ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga back to normal na gyud ang kahimtang sa Senado ubos sa katungdanan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kiila niya ang nimong pagpaningkamot sa mga nanambong atol sa gipatawag niyang special session maong nahimo kining malinawon. Taliwa kini sa kabalaka nga nadelatar ang pagpasar sa ubang priority bills human nga tanggong tungod sa walay pagpahigayon og regular session sa nangaging mga simana. With those two elements na tapos na sa House, wala, inaantay na lang ang Senado. Pangalawa, nasa gitna tayo ng oil crisis na kailangan ng mga batas na yan, ay sana naman mapag-aralan na nila, madiskusyonan na nila na mabuti, and we can proceed with the normal conduct of governance. Ian Navarro, CCTN News. Reforma sa nutrisyon sa nasod ug libreng kolehiyo giladlad sa special session sa Senado. Karong buwan sa Hulyo celebrar lukop nasod ang 52nd Nutrition Month. Ang kasayuran hato di Randy Gurion. Duha ka mga mahinungdanong priority legislations may gilakip sa giladlad sa pagbukas sa special session sa Senado. Kini human sa natabong gridlock, human na bahin-bahin ang mga bagbabalaod tungod sa pipila ka mga isyu ug sa away sa politika. Kini mao ang Senate Bill No. 2272 o ang mas sustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act ug ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Karong buwan sa Hulyo, iselebrar lukop nasod ang 52nd Nutrition Month diin ang dunay tema nga nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Tinguha sa Senate Bill No. 2272 nga maamidahan ang Republic Act No. 11037 aron mas mapalig-on pa ang National Nutrition Program ug masolusyonan ang problema sa stunting sa mga bata ug sa mga estudyante. Gipanawagan usab ang mga senador nga suportahan ang version nga wala nay tinun-an nga maglisod sa pagtuon tungod kay gutom ang tiyan. Mr. President, mga kasama, ang nutrisyon po ay isang long-term investment para sa ating human capital at ekonomiya. Ang mga batang malusog ay mas may pagkakataong magtagumpay sa paaralan, maging produktibong bahagi ng ating workforce at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang expanded National Nutrition Program na ito ay tutugon sa isa sa pinakamalaking reformang kinakailangan ng ating sistema sa edukasyon. Samtang ipaligon usab niini ang balaod alang sa libreng matrikula sa kolehiyo. Sa mga kabus nga mga pamilya, gihulagway nga dako ikatabang ang Assistance to Individuals in Crisis Situations AICS Act aron masiguro nga igo
transparent ug wala gipamulitika ang paghatag sa ayuda sa gobyerno. Giinsister nga kinahanglan ang pagtinabangay sa tanang ahensya sa gobyerno, lokal nga komunidad o pribadong sektor aron matuldukan na ang krisis sa edukasyon. Simulan po natin ang pag-unlad ng ating bansa sa pinakapundasyon. Isang batang Pilipinong busog, malusog, at handang matuto. Randy Gorion, CCTN News. Moabot na sa 720 million pesos ang nakuhang pundo sa syudad sa Mandaue gikan sa Department of Education alang sa pagtukod sa bag-ong school building. Lakip sa mga naaprobahang proyekto ang 650 million pesos alang sa usa ka mid-rise school building diha sa Pakngaan National High School, 40 milyones pesos alang sa upat ka andana nga building sa Upaw Elementary School og 30 milyones pesos alang sa siyam ka mga classroom sa Basak Elementary School. Sa kinatibukan, moabot sa 69 ka mga classroom ang madugang sa Mandaue nga gilauman nga makaserbisyo kini sa kapin 8,000 ka mga tinun-an. Giaprobahan ang pag-download sa pundo sa ni DepEd Secretary Sani Angara sa usa ka signing ceremony niadtong Miyerkules sa hapon. So at least kini atong mga plano di lang takutob sa plano ba. Nananagyo niya, nanasagi pundo. After atong mugawas tong NTA, makasugod na ta sa procurement process. Mas paspas na ang pag-construct aning mga classrooms kaysa iagi pas DP, nadagan kasi sila gunaon ba dili lang mga school buildings, flood control etc. Daghan pa at least karon makatutok kita. Mosunod, laing rollback sa presyo sa gasolina, gilaumang ipatuman karong sunod semana. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. PRO7 mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapong padayong isubay at tagan ng katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit.
Balik sa ato mga balita, kanhi Capitol Consultant Byron Garcia. Formal nga binuso og reklamo sa Commission on Human Rights. Kini batok sa mga pulis nga giingong dili maayo nga pagtratar atol sa iyang pagkasikop og pagkatanggong sa prisuhan. Ang kasayuran ihatod ni RV Biluso. Formal nga miduso og reklamo si kanhi Cebu Provincial Government Consultant Byron Garcia sa buhatan sa Commission on Human Rights kun CHR7 batok sa mga pulis nga giingong nagpasipa kaniya sa dihang gidakop kini og gitanggong sa ilang pasilidad. Si Byron may pahigayon kini og press conference karong hapon din iyang gisaysay ang hinungdan sa nahimong desisyon niya sa pag-file og kaso. Matod ni Byron nga dili kini makatarunganon nga pagtratar sa usa ka senior citizen kinsa giingong na-stress ug nakasinati usab og hyperglycemia sulod sa 3 ka oras. Subay sa magnetic resonance imaging kun MRI adunay nakitang mini spot sa iyang lawas apan cleared og okay ra ang resulta niini. Yes, of course. I already have filed a case and 3 days before we talked with the Commission on Human Rights. Then during the first interview nila, they took notes and they gave it to the regional director who who assessed their initial investigation. So yesterday, I was called by the Commission on Human Rights that they told me that they will take cognizance of my complaint. So I was made to go there to file formally the complaint against the police. Si Byron gidakop kini sa kapulisan ni adtong Hunyo 10 human malutsan og arrest warrant tungod sa kasong paglapas sa Safe Spaces Act o gender-based sexual harassment. RV Veloso, CCTN News. Konsehal Dave Tumulak mipatunga sa giingong binasulay nilang Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña. Mihangyo kini sa duha ka mga opisyal nga humanon ang mga dokumento aron maswelduhan ang ubang mga empleyado. Ang kasayran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gihangyo ni Konsehal Dave Tumulak silang Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña nga humanon ang tanang mga dokumento inay magbinasulay. Kini aron mahatag na sa labing daling panahon ang sweldong gikinahanglan ilabi na sa ubang job order employee sa Cebu City Hall nga wala pa isweldong nadawat human sa pipila ka buwan. Mato ni Tumulak kinsang nangu sa Committee on Budget and Finance nga nadilatar ang sweldo tungod sa mga rekisitos ug administrative processing ug walay labot ang politika. Tungod ni ini, gidasig ni Tumulak ang duha ka mga top officials nga tabangan ang mga nanginahanglan og sweldo inay nga magtinudloay. Dugang pa sa konsehal nga igulang gisunod sa konseho ang mga lagda nga may labot ang panuddanan sa syudad, lakip na ang auditing rules. Gipasabot niya nga kinahanglang aprobahan sa mayor ang mga manpower request sa dakbayan. Una pa maduso ngadto sa konseho isip pagsunod sa budget ordinance. Gitatausab sa konsehal nga dili kinahanglang moagi sa city administrator ang proseso sa pagpasweldo, sukwahi sa nahimong pasangil sa vice mayor. Apan bisan sa maong suliran, gidasig ni Tumulak silang Archival ug Osmeña nga pirmahan na dayon ang mga dokumento aron makasweldo na. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musanong ang Cebu City Government sa cease and desist order nga giluwatan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR 7. May tungod sa mga basura diya sa South Road Properties. Gipaabot ni Mayor Nestor Archival ang kopya sa maong nga kamanduan nga giluwatan ni atong Hunyo 7. Gitahasan sila sa paghawan sa mga basura sa SRP Transfer Facility sudlang sa 90 ka adlaw. Matod ni Archival nga laumang mahuman ang paghawan karong unang semana sa Hulyo. Gitumbok sa ahinsya nga kalapasan sa Solid Waste Management Act ang giingong pagtapok sa mga basura duol sa pond area sa SRP. But sa what by 19 is more or less clear na siya. So kung madawat na nako today, okay, today is 19? Yes, Mayor. So that would be ang first month, which is 30 days, that's July. Then ang sunod na second 30 is August, then September 19. Okay. We will abide for that.
Giawhag ni Bokal Michael Villamor ang tanang mga lokal nga kagamhanan nga paligunon pa ang pagpakigbatok sa rabies ngadto sa kayupan ug sa tao. Pinaagi sa gidusong resolusyon sa Provincial Board, gihusga ni Bokal Villamor gikan sa Cebu 5th District ang pagpatuman sa mga anti-rabies program sa LGU. Mao kinahanglang suportahan ang National Rabies Prevention and Control Program sa gobyerno ubos sa Anti-Rabies Act of 2007. Gikan kini sa halapad nga pagpamakuna ngadto sa mga iro ug iring, pagparehistro kanila ug uban pa. Sa ihap gikan sa Department of Health 7, anaa sa 11,000 ang natalang animal bite cases sa rehiyon. Niadtong first quarter 2026 diin nagagikan ang 90% sa mga pinaakan sa iro. Laomang minusan hangtod sa 10 pesos ang presyo sa matag litro sa produktong petrolyo karong sunod semana. Base sa pagbada-bada gikan sa mga kompanya sa lana, mobarato og 10 pesos ang kada litro sa diesel. Samtang minusan usab og 6 pesos ang kada litro usab sa gasolina og 10 pesos og 70 centavos usab sa kada litro sa kerosene. Kini ang nahimong projection sa mga oil companies human sa upat ka adlaw nga pagbinayluay sa kantidad sa world market. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin nga padayon ang ilang monitoring sa kahimtang sa Middle East. Ilabi na kay nasabutan na ang pagtak-op sa giyera tali sa Amerika ug nasod sa Iran. Ikatakda nga mohatag ang Energy Department og final nga estimates nga mamahimong rollback sa lana karong weekend. Maritime security ug pagpanalipod sa terorismo sa isig kanasod gisabutan nila Presidente Bongbong Marcos Jr. ug Russian President Vladimir Putin. Atol kini sa gihimong ASEAN-Russia Summit nga gipahigayon sa nasod nga Russia. Ang kasayran hato ni Gian Navarro. Gibutyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mangita og laing mga paagi ang Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN ug Russia aron palig-unon pa ang maritime security ug counterterrorism. Taliwa kini sa mga hagit sa geopolitics ilabi na sa teritoryo sa isig kanasod diin usa sa mga nabutang sa alanganin ang seguridad ato sa ASEAN-Russia Commemorative Summit nga gihimo sa Kazan, Russia. Yatagan og dakong gibug-aton ni Marcos Jr. isip co-chair sa summit ang tulo ka mga prioridad. Kini mao ang kalinaw, seguridad ug stability sa palibot. Mas gipalig-ong economic partnership tali sa duha ka habig ug ang kaayuhan sa kinabag-ang katawhan. Ilabi na nga mipasulabi na usab ang mga hulga sa isig kanasod nga nakaapekto sa seguridad gikan sa terorismo, illicit trafficking, cybercrime, online scams ug daghan pa. Human sa ilahang panagsabot, gihangop nilang Marcos Jr. sa habig sa Pilipinas ug ASEAN ug Russian President Vladimir Putin ang nahimong mabungahong panagsabot alang sa kaugmaon sa collaboration tali kanila. Lakip sa ilang nasabutan, mao ang pagbaton og komprehensibong roadmap aron masubay ang nimungdagan sa ilang kalambuan tali sa isig kanasod nga hayan mapahimuslan ngadto sa uban. Gipasalamatan usab ni Marcos Jr. si Putin sa mainitong paghangop og maayong panagsabot dungan sa pasalig nga magpadayon ang kooperasyon nila sa ASEAN ug Russia. Usa ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa nahimong pagsaulog sa 35 ka tuig nga relasyon tali sa isig kakampo. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, Phase 2 sa Bag-ong Danao City Public Market. Hapit nang mahuman. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan iniisip ng mga tao nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, moabot na sa 80% ang nahimong katukuran sa pwesto sa bag-ong Danao City Public Market. Matod ni Mayor Nito Durano nga gisiguro nila ang kalig-on sa nahimong pagtukod sa public market building aron magamit og mulungtad kini sud sa taas nga panahon. Hatagan og pagtagad sa LGU ang ubang pagpangandam aron butangan og pipila ka mga teknolohiya nga makatabang sa pag-modernize sa operasyon sa merkado. Maong padayong tutukan ni Mayor Durano ang katukuran sa public market building aron masiguro ang kaluwasan niini ngadto sa tanan. Gitukod ang bag-o o modernong Danao City Public Market human kini giigo sa sunog niadtong 2022. Kamahinungdanon sa mga protected area sa Central Visayas, gipaagi sa usa ka photo exhibit sa Department of Environment and Natural Resources 7. Kini aron dili masubli ang katukuran sa mga estruktura o gubang insidente sulod sa maong dapit. Ang kasayran ni Hato Digia Navarro. Gipaagi sa usa ka photo display exhibit ang nimong kampanya sa Department of Environment and Natural Resources DENR 7 kabahin sa 22 ka mga protected areas sa Sugbo ug Bohol.
Atol sa bahandi sa kinaiyahan, kinabuhi, kabilin ug kalikupan nga gipahigayon sa SM City Cebu, gipakita sa ahensya ang mga landscape ug seascape sa rehiyon nga protektado sa kasamtangang mga balaod. Gipasabot ni DNR7 Director Ludimir Salak nga sa maong dapit anaa ang nagkalain-laing mga kahayupan, apil na ang mga endangered species kun mga kahayupan nga nagkagamay na lang ang iyahang matang sa gidaghanon. Nakadetalye sa matag hulagway ang mga protected areas ug mga matang sa kahayupan nga talagsaon lang makita aron mas mahibaw-an na kini sa tanan. Nausab ang mga dagway sa matag mangrove areas, mga kalasangan, marine protected zones ug daghan pa. Pinaagi sa mong mga display, mas masabtan sa lokal nga kagamhanan ug sa katawhan nganong angayang panalipdan ang mga protected landscape sa rehiyon. The Central Visayas, despite 2 provinces only, di ba, Cebu and Bohol, there are 22 marginal protected areas, 16 of which are in Bohol and 6 are here in the province of Cebu. Dugang pa ni Salak nga subsub gyapon ang ilang monitoring sa tanang mga protected areas sa Central Visayas. Ilabi na nga adunay mga insidente sa pagpatukod og bisan unsa mga istruktura sa maong dapit bisan ug hugdanon kining gidili sa balaod. Let us help, because kailangan natin magtulong-tulong, have to be for, of course, para sa ating mga kasama. We don't want it to happen, di ba? Nagpabiling bukas among photo display exhibit hangtod karong Domingo, Hunyo 21, dungan sa panginaot sa DNR7 na makatabang ang publiko sa pagpanalipod sa matag protected area. For the provincial government, the city government is helping us declog or the silt, those rivers and esteros. We naman, we are strictly implementing the planting of trees within the watershed area. Ian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Your song. Your music. You're listening.